Biglang may sumigaw ng isandali, kasabay ng pagtakbo ni Saint Singer patungo sa harap ng bulwagan, sabay sabi na pagod na ang master, at maaari na lang bumalik kinabukasan. Dahilan para magtaka si Bai Qingling kung bakit bigla na lang siya hinihila palayo, at kung hindi man lang ba nag-aalala ang mga tao sa nalalapit na digmaan. Hanggang sa dalawang babae ang sabay na yumakap at kumapit sa kanya na tila ayaw siyang pakawalan, habang may sumigaw ng senior brother Qingling na sinundan ng isang mapang-akit na boses na nagsabing marami pa raw silang mga natatanging alaala sa nakaraan at nais niyang isa-isang ikwento ang mga iyon sa kanya. Dahilan para sawayin siya ni Han Jinyang na hindi raw nararapat ang ganoong asal sa harap ng Sect Master Ye. Dagdag pa niya mas gusto raw ni Temple Master Bai ang mas may karanasan kaysa sa mga baguhan. Hanggang sa dumating si Linging dalang basket ng prutas at mahiyain na nagtanong kung mali ba ang oras ng kanyang pagdating. Nagtipon ang mga babae sa paligid ni Bai Qingling habang yakap, dikit, at halos hindi na siya makakilos, dahilan para mapabulalas ang isa na kahit gumamit pa siya ng mga aninong kopya, ay hindi pa rin yon sasapat. Lumapit si Saint Singer at ibinulong sa tainga niya ang tungkol sa gabing walang bituin, ahilan para mapaisip kung bakit pa sila akyat sa tuktok ng bundok. Tahimik niyang sinagot na hindi naman niya inutusan ang sinuman na sumama, pero malinaw na hindi siya natutuwa sa sobrang kulit nila. Biglang inabot ng kamay niya ang isa sa mga babae at marahang pinarusahan ito, sabay sabing sobra na ang kanyang pasensya sa kanilang kapilyuhan. Sa kabila nito, tila natuwa pa ang babae at nagtanong kung balak ba siyang parusahan ng mas matindi, habang si Bai Qingling ay mumiti ng malamig at ipinaliwanag na sa mga gabing walang buwan at mahangin. Doon pinakamadaling tumubo ang mga makamandag na demonyong insekto, sabay tanong kung hindi ba sila natatakot na baka siya mismo ang magtanim ng isa sa kanila, sa loob ng madilim at malamig na kulungan. Pilit na hinahawakan ni Xiao Chen ang rehas habang nanginginig ang buong katawan niya. Sa liwanag ng sulo sa pader, sumisigaw siya ng buong lakas, sinasabing wala siyang kasalanan at hindi siya kailanman umamin sa mga paratang laban sa kanya. Tahimik ang kulungan habang papalapit ang isang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan at may suot na salakot sa ulo. Mahinahon ang boses niya habang sinasabi kay Xiao Chen na huwag siyang kabahan. Napatingin si Xiao Chen sa likod ng rehas, nagtataka kung sino ang estrangherong iyon at kung bakit siya naroon. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Niu Dali, ang direktang disipulo ni Yuxuzi at ang kanyang nakababatang kapatid sa sekta. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang lihim na nagtatrabaho sa Law Enforcement Hall at nagkunwaring prison officer upang makapasok sa loob ng kulungan ng hindi napapansin. Habang nagsasalita, maingat niyang tinanggal ang posas sa binti ni Xiao Chen at sinabi na ipinagbabawal sa kanya ng kanilang master ang makipag-ugnayan sa normal na araw, maliban na lamang kung may emergency na tulad nito. Dahil tuluyang nabigo ang plano ni Xiao Chen, iminungkahi ni Niu Dali na tumakas na sila at bumalik sa Central Lands upang humarap muli sa kanilang master. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, biglang itinapat ni Niu Dali ang dalawang daliri sa dibdib ni Xiao Chen at mabilis na tinusok ang isang acupoint. Nabigla si Xiao Chen, napamulagat ang mga mata at napabuka ang bibig habang may maliit na kulay ube na enerhiyang lumipad palabas ng kanyang katawan. Hawak ni Xiao Chen ang kumikislap na asul na return pearl at ipinaliwanag na sa isang maikling orasyon ay kaya nitong magbukas ng pansamantalang portal pabalik sa Kunlun Daoist Sect sa mismong Grand Hall ng Sect Master. Sabay banta na kapag nabawi na niya ang dating lakas ay dudurugin niya ang Demon Lord Qingling at sa isang kisap mata ay lumitaw na sila sa harap ng napakalaking rebulto sa loob ng sekta kung saan magalang na bumati sina Xiao Chen at Niu Dali sa kanilang master. Ngunit bigla itong umatras at sumigaw na lumayo sila. Sabay sipa at hampas ng tungkod kay Xiao Chen na tila ba nawalan ng katinuan, dahilan para magulat ang binata at tawagin ang kanyang master. Subalit mas lalo itong nagwala at pinagbawalan siyang lumapit. At sa huling sandali ay napansin ni Xiao Chen ang kakaibang berdeng lason na kumakalat sa kanyang mukha. Nanginginig si Xiao Chen habang hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Unti-unting namamaga ang kanyang dibdib at leeg habang kumakalat ang lason sa loob niya. Sa matinding sakit, napasigaw siya at humingi ng tulong sa kanyang master. Naninilid ang luha sa kanyang mga mata. Agad na napagtanto ng master ang dahilan ng kanyang kalagayan. Ito ang ika-6 na anyo ng demonic poisonous insect, ang earth-shattering heaven star poisonous insect, na tuluyang nakipagsanib sa katawan ni Xiao Chen matapos itong pakainin at palakasin magdamag. Dahil dito, hindi na mapipigilan ang pagkalason, habang palapit si Xiao Chen, mariin siyang itinaboy ng kanyang master, at binalaan na huwag siyang idamay sa kapahamakan.
Sinabihan niya itong humanap na lamang ng tahimik na lugar upang harapin ang kanyang kapalaran. Sa lakas ng enerhiyang kumawala, bumulusok si Xiao Chen paitaas na parang isang pulang bituin. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kalangitan at tuluyan siyang naglaho. Mula sa ibaba, itinuro ni Saint Singer ang direksyon ng pagsabog at sinabi na may nakita siyang pulang bulalakaw. Sa likod niya, tahimik na nakangiti si Bai Qingling. Sinasabi niyang ang mga gabing walang buwan ang pinakamainam para palakasin ang mga demonyong makamandag na insekto. Sa gitna ng kalangitan, isang pulang bituin ang kumikislap habang tahimik niyang idinagdag na sa libu-libong milya, siya lamang ang tunay na nagpaalam ng taos puso. Mula sa tuktok ng bundok, tumingin siya sa malayo at marahang nagsabi ng pamamaalam kay Xiao Chen bago tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Lumipat ang eksena sa Zhenwu Sword Sect sa mismong Sword Training Cliff, kung saan makikita ang napakalaking templo at ang dambuhalang espada na nakabaon sa bundok. Sa malawak na plaza, sabay-sabay na nagsasanay ang mga disipulo ng kanilang mga teknik sa espada, maayos ang galaw at puno ng disiplina. Sa gitna ng pagsasanay, ipinakilala ang pinakamatandang disipulo ng Bai Qingling, si Feng Lixue, na kasalukuyang gumaganap bilang undercover. Matapang ang kanyang tindig at matalim ang tingin habang hawak ang espada, handang harapin ang anumang banta. Maya-maya, may tumawag sa kanya. Nang lumingon si Feng Lixue, nakita niya ang isang lalaking nakangiti at kumakaway. Lumapit ito at masayang bumati, sinasabing matagal na silang hindi nagkita at labis niya itong namiss. Ipinakilala ang lalaki bilang si Lin Mo, ang ikatlong prinsipe ng dakilang Chu Dynasty. Nang marinig ni Feng Lixue ang pangalang Lin Mo, agad bumalik sa isip niya ang masasamang alaala ng araw na umatake ang lason sa kanyang katawan. Ngunit pilit niyang pinanindigan na maayos pa siya, kahit halatang nahihirapan na, hanggang sa humiling na lamang siya ng pahinga at pinabalik si Lin Mo. Nang mag-isa na siya, napabuntong hininga si Feng Lixue at naisip na muntik na siyang makita ni Lin Mo sa kanyang mahinang kalagayan, mabuti na lamang at napagtabuyan niya ito. Sa kanyang isip, hindi niya maikakailang mas bata at mas maliit pa sa kanya ang prinsipe, ngunit kitang-kita naman na patuloy nitong sinusubukang mapalapit sa kanya at hindi na rin nito tinatago ang intensyon nito. Kaya naman, malamig niyang binitiwan ang mga salitang hindi siya ang tamang taong kausapin kung may hinahanap itong masinsinang pag-uusap. Pagkatapos noon, tumalikod si Feng Lixue at muling sumabak sa pagsasanay. Mabilis na humataw ang kanyang espada laban sa mga kasamahan sa sekta, habang si Lin Mo ay naiwan na lamang sa likuran. Nakataas ang kamay at tila walang masabi sa biglaang paglayo niya. Sa kanyang isipan, ramdam niyang alam na ni Feng Lixue ang tunay niyang pakay, kaya't napilitan siyang banggitin ang tungkol sa mga galaw ng iba't ibang orthodox sects. Ayon sa ulat, ang ancestral saintess ng Misty Cloud Palace, si Muxinlan, ay tila may balak na kumilos muli. Tahimik na napalingon si Feng Lixue, bahagyang kumunot ang noo habang marahang bumigkas, Muxinlan. Tila may biglang alaala na sumagi sa kanyang isipan. Sa Misty Cloud Palace Sacred Ground, sa gitna ng malamlam na liwanag ng Mystical Ice Lake, biglang umalingaw ang sigaw ng isang batang babae. Tinatawag ang kanyang guro ng may halong pagkabigla at pag-aalala, hinal at nanginginig sa galit. Iniulat ng dalaga na napatay na raw si Senior Brother Xiao Chen ng matandang demonya na si Bai. Buong tapang niyang nakiusap na lumabas sa pagkakakulong ang kanyang guro upang ipaghiganti ang sinapit ng kanilang kapatid sa sekta. Sa ibabaw ng lawa, lumitaw ang isang babaeng tila nagmumuni-muni, balot ng malamig na liwanag at mahiwagang enerhiya, habang mahinahong nagsalita, "Xianer, ikaw lang ang aking nag-iisang disipulo." Tahimik ngunit mabigat ang kanyang tinig nang sabihin niyang kung talagang desperado sa paghihiganti ang kanyang alagad, iisa lamang ang solusyon na maaari niyang ialok. Napangiti si Xianer, puno ng pananabik at paghanga, at buong siglang nagsabing handa siyang makinig sa bawat ituturo ng kanyang guro. Samantala, sa alaala ng isang nakaraang labanan kay Bai Qingling, naalala ng guro ang isang misteryosang babaeng nakasuot bilang isang nobya, kahawig ng kanyang disipulo, maliit ngunit may kakaibang presensya na parehong mahinhin at mapanganib. Malamig at matalim ang titig ng master habang malinaw niyang inutusan ang kanyang disipulo na akitin ang lalaking kanilang target dahil iyon lamang ang pinakamabilis na paraan para makamit ang paghihiganti. Napaatras sa gulat si Xianer, hindi makapaniwalang ang solusyon ay ang paggamit ng pang-akit, ngunit wala siyang lakas ng loob na tumutol sa pasya ng kanyang guro, samantala, sa loob ng blood storage. Tahimik na nakaupo si Bai Qingling habang nilalamon ng apoy, habang muling pinapatatag ang kanyang cultivation, at tapos niyang mabawi ang kanyang heart origin, naging mas maayos at mas malakas ang daloy ng kanyang enerhiya. At lalo pang lumitaw ang bangis ng kanyang likas na demonyong katawan na
Walang anyo ngunit puno ng puwersa. Sa tulong ng sistemang Dream Flow Ecstasy Bed, pati na ang sabayang paglinang at maraming uri ng cultivation, mas lalo pang tumindi ang benepisyong natatamo ni Bai Qingling. Sa harap niya, nakaupo si Saint Singer na may payapang anyo, hindi na mamalayan na unti-unting naapektuhan ng kapangyarihan ng demonyong sinasamahan niya. Unti-unting lumalakas ang kanyang presensya, at malinaw na nararamdaman niyang naabot na niya ang antas ng Dharma Mirror. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglinang, yakap ni Saint Singer ang kanyang likuran na may bakas ng saya sa mukha. Ipinapakita ng kanyang ekspresyon na ganap na niyang nasipsip ang regalong ibinigay ng kanyang master, at ramdam niya ang malaking pagbabago sa kanilang lakas. Ngumiti si Bai Qingling at mahinahong sinabi na huwag masyadong magmadali, dahil marami pa silang pagkakataon na magsanay at maglinang ng kapangyarihan ng magkasama sa hinaharap. Ngunit biglang nagbago ang tono ng usapan nang ipaalam kay Bai Qingling na may mahalagang ipinatatawag ang Sect Master Ye mula sa pangunahing forum. May mga usaping kailangang talakayin, at hindi ito maaaring ipagpaliban, napaisip si Bai Qingling habang nakatingin sa malayo, dahil ayon sa orihinal na daloy ng mga laro. Ang tanging mahalagang issue sa panahong ito ay ang Demonic Path Alliance Conference. Sa gitna ng tahimik na daanan sa loob ng kakahuyan, makikitang naglalakad ang dalawang figura patungo sa kanilang destinasyon. Ayon sa nakatakdang kapalaran, may isang espiya sa naturang kumperensya, at ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng masayang wakas ang buhay ng pangunahing bida na si Xiao Chen. Napansin ni Bai Qingling na may mali sa takbo ng mga pangyayari dahil ayon sa orihinal na timeline, hindi pa dapat mangyari ang mga ito at tila napaaga ang mga kaganapan ng kalahating taon kaya't napaisip siya kung may ibang nangyari bukod sa pagkamatay ni Xiao Chen. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang paligid at nagtatakang tinanong kung anong klaseng lugar iyon habang napapalibutan sila ng masukal na kawayan at malamlam na liwanag. Magalang na yumuko ang babaeng nakalilang kasuotan at sinabi na naghihintay si Sect Master Ye kay Bai Qingling sa Hihuan Pool at hinihiling na sumama siya roon. Nagtaka si Bai Qingling at napangiti ng bahagya habang sinasabing iyon ang sikat na mainit na bukal ng sect. Saka nagtanong kung bakit siya dinala roon sa ganitong oras, na mula ang babae sa hiya, at nagpaalam habang sinabing sana ay mag-enjoy siya. Sabay mabilis na umalis at iniwan si Bai Qingling na nag-iisa sa gitna ng kawayanan. Sa kabilang banda, makikita si Hongyi na nakatayo sa tabi ng talon, habang inaayos ang manggas ng kanyang manipis na kasuotan, hindi napapansin na may nagmamasid sa kanya. Bigla siyang napalingon nang makaramdam ng presensya at bahagyang namula ang kanyang mukha, habang bulong na tinawag ang kanyang ninong. Lumapit si Hongyi sa mainit na bukal na may bahagyang pamumula ang pisngi at may ngiting puno ng paglalambing. Sa kanya tinanong si Bai Qingling kung ano ang tingin nito sa kanya ngayong araw. Habang dahan-dahan siyang humakbang sa tubig, tinanong niya kung may napapansin bang kakaiba sa kanya, ngunit mahinahon lamang na sumagot si Bai Qingling na wala naman siyang nakikitang pagbabago. Bigla siyang napatingin nang mapansin ang kakaibang pulang enerhiya na unti-unting lumalabas mula sa katawan ni Hongyi, dahilan upang magulat siya at mapalapit. Napaatras si Hongyi sa gulat at tinawag si Bai Qingling sa kanyang pagkabigla, habang ang mainit na espiritual na enerhiya ay patuloy na umaagos. Ipinaliwanag ni Bai Qingling na ang angkan ng Ye ay nagmula sa malamig na lupain at hindi ganap na nakakaangkop sa mainit at mahalumigmig na espiritual na enerhiya ng kontinente. Nagulat si Hongyi nang biglang mawala ang marahas na daloy ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan, nakatingin siya sa sarili niyang mga hita, hindi makapaniwala na tila gumaan ang pakiramdam niya, ang magulong enerhiya. Nawala. Tanong niya, halatang naguguluhan, maingat niyang hinawakan ang balikat niya, ramdam pa rin ang bahagyang kirot. Ipinaliwanag ng Demon Lord na ang ganitong uri ng sakit ay maaaring gamutin, ngunit hindi pa yon ang kumpletong solusyon, hindi na nag-aksaya ng salita si Bai Qingling. Inakay niya si Saint Singer at inanyayahan itong subukan ang Dream Flow Ecstasy Bed upang masubukan ang buong epekto ng paggamot. Sa gitna ng kawayan, umupo silang magkatabi sa isang kakaibang pulang kama. Mahigpit na niyakap ni Hongyi si Bai Qingling, ramdam ang init at kakaibang enerhiya na unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan, unti-unting napapawi ang kanyang sakit habang lumalalim ang yakap nila. Biglang lumitaw ang isang mensahe, "Congratulations to the host for successfully infusing great love. Points obtained, 5,000. Current points, 85,000. Habang patuloy ang yakapan nila, nagsalita si Bai Qingling, seryoso ang tono. Si Sect Master Ye ay nag-breakthrough ngayon, at personal niyang hiniling na pumunta ako upang pag-usapan ang mahahalagang bagay. Bahagyang ngumiti si Hongyi at sinabi, "Kung tama ang hula ko, may kinalaman ito sa Demonic Path Alliance Conference, tama ba?" Habang magkadikit ang katawan nila marahang nagsasalita si Hongyi tungkol sa mga balitang kumakalat sa buong mundo,
na si Muxinlan ay muling lalabas at ang ikatlong banal na digmaan sa pagitan ng matuwid at demonyong landas ay malapit ng sumiklab. Ipinaliwanag din niyang ang Demon Emperor ay nagpadala ng sugo upang pag-isahin ang 8 dakilang sekta ng demonyo laban sa kanilang mga kaaway. Nagulat Qingling na una niyang kinausap ang mga nakatatanda ng pamilyang Ye at pati ang kanyang tiyuhing si Ren Qianfan bago siya humarap dito, dahilan upang maramdaman ni Qingling ang pagdududa kung siya ba ay tunay na pinagkakatiwalaan. Agad namang tumanggi ang Hongyi at ipinaliwanag na hindi iyon dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa maselang sitwasyon na kanilang kinakaharap habang magkatabi silang nakaupo sa malambot na pulang kama. Diretsahang sinabi ni Hongyi na may espiya sa samahan ng demonyong landas at hindi iyon isang problemang kaya niyang solusyonan mag-isa. Idinagdag pa niyang ang mga nakatatanda ng pamilyang Ye, si Ren Qianfan, at pati na rin siya mismo ay wala ng sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit bigla siyang natigilan, naningkit ang kanyang pulang mga mata, at mariing sinabi na may paparating na tao. Tahimik na naglakad si Linging sa masukal na kawayanan. Ang liwanag ng araw ay dumaraan sa pagitan ng mga dahon habang seryoso ang kanyang ekspresyon. Maya-maya, huminto siya at mahinahong nagsalita. Tinatanong kung natuklasan na ba siya ng Sect Master. Samantala, nakaupo si Bai Qingling sa pulang kama kasama si Hongyi, halatang naguguluhan habang iniisip kung mabuti o masama ang kasalukuyang sitwasyon nila. Sa parehong sandali, muling lumitaw si Linging sa likuran nila at nagulat ng masamang balita. Nagulat si Bai Qingling at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Linging na ang bagong Hallmaster ng Black Moon Hall ay bigla na lamang na nawala habang papunta sa Black Moon City para kolektahin ang taunang tributo. Ayon sa kanya, mapagkakatiwalaan ang taong iyon at sinusuportahan ng Sect Master, kaya malinaw na hindi basta-basta ang pagkawala nito. Idinagdag pa ni Linging na dati ay sakop ng Menghu Daoist ang Black Moon City, ngunit ngayon napatay na siya. Tila may nagbabalak na mag-alsa. Hinala niya na sinusubukan ng Black Moon City na maghimagsik laban sa kasalukuyang kaayusan. Habang nakikinig, tahimik na tumingin si Bai Qingling kay Hongyi, at sa kanyang isipan ay naalala niya na sa orihinal na kwento, ang Black Moon City side quest ang naging lugar kung saan tinalo ni Xiao Chen sina Tantay Lingyin at Ye Hongyi. Sa wakas, napagtanto niya na ang pag-aalsa ng Black Moon City ay hindi na maiiwasan, at ito ay sadyang napaaga, katulad ng nangyari sa Demonic Path Alliance. Ahimik nang umiti si Bai Qingling at sinabing hayaan na lang mag-alsa ang Black Moon City dahil kaya itong tapusin sa loob ng isang gabi. Tahimik na nakamasid si Hongyi ipinaliwanag na ang Black Moon City ay nasasakupan ng Kangming Sect at pinamumunuan ng mga elder sa antas ng Nascent Soul Realm. Ngunit para kay Bai Qingling, hindi ito dahilan para matakot. Buo ang kanyang kumpiyansang sabihing ang mga kalaban ay parang mga luwad na manok at asong tile lamang. Samantala, sa Tang Family Fort, ipinakilala si Murongqi ng Murong Family na umiinom mula sa isang kupang gawa sa bungo ng tao. Kaharap si Heilong, ang Grand Elder ng Kunlun Clan. Sa gitna ng tensyon, binanggit na itinuturing ng mga tagalabas ang Kunlun Clan bilang ika-4 na dakilang pamilya ng Black Moon City. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Black Moon City, tahimik na nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang pamilya sa paligid ng malaking mesa na puno ng mamahaling pagkain at alak. Sa gitna ng silid, kalmadong umiinom si Xi Zonglin, ang pinuno ng pamilyang Xi. Habang sinusuri ang mga bisita sa paligid niya, bigla niyang tinanong ang 7th Young Master kung nasaan na ang bagong Hallmaster ng Black Moon Hall, na ngayon ay hindi pa rin nagpapakita. Ngumiti lamang si Tang Tianran, ang 7th Young Master ng pamilyang Tang, at may kumpiyansang sinabi na ang taong hinahanap ni Xi Zonglin ay nasa sarili niyang mga kamay na. Nagulat ang isang matipunong lalaki sa tabi ng mesa at napabulala sa gulat. Hindi makapaniwalang si Tang Tianran ay may kakayahang patayin ang isang eksperto ng Kangming Sect na nasa Golden Core Realm nang walang kahit sinumang nakapansin. Tahimik na nakinig si Xi Zonglin habang pinagmasdan ang sitwasyon, ngunit halata sa kanyang tingin ang pagkagulat sa lakas at tapang ng batang pinuno. Sa isang malamig at kumpiyansang boses, sinabi ni Tang Tianran na ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Tang ay personal niyang inagaw at wala na siyang balak umatras pa. Dagdag pa niya, simula sa buwang iyon, ang pamilyang Tang ay hindi na magbabayad ng anumang tributo sa Kangming Sect at handa na siyang harapin ang anumang magiging kapalit ng desisyong iyon. Nagulat si Xi Zonglin at Heilong sa biglaang pahayag na iyon, lalo na nang banggitin ang pangalan ng Demon Lord na si Bai Qingling bilang susunod na haharapin ng kanilang pamilya. Sa halip na matakot, umiti si Tang Tianran ng may kumpiyansa at tahimik na nagpakita ng mapanganib na intensyon. Maya-maya, biglang dumating ang isang mensahero at iniulat na ang Kangming Main Forum ay naglabas na ng opisyal na hatol tungkol sa pagkamatay ng Black Moon Hallmaster.
Ayon sa ulat, ang Kunlun clan ang itinuturong may sala sa insidente. Napasigaw si Heilong sa gulat at galit, iginiit niyang wala silang kinalaman sa nangyari, ngunit imbes na mag-alala, napatawa lamang si Tang Tianran. Habang hawak ang kanyang mukha at nakayuko sa mesa, parang isang mandaragit na naglalaro sa kanyang biktima. Buong kumpiyansa niyang sinabi na habang naihahandog ang Kunlun clan sa Kangming sect, magkakaroon siya ng sapat na oras para isakatuparan ang kanyang mga plano. Hindi na napigilan ng kalaban ang galit nito at pasigaw na tinawag si Tang Tianran na isang hamak na taong umangat lamang dahil sa mga babae. Banta pa niya, kapag ginalaw ang Kunlun clan, ilalantad niya ang madilim na sikreto tungkol sa bangkay ng asawa ni Tang Tianran. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita, biglang sumabog ang liwanag ng espada sa ere. Tumilapon ang dugo sa hangin at sa isang iglap, bumagsak ang kalaban na walang buhay. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Tang Tianran nang utusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang ulo ng biktima sa embahador ng Kangming sect at mariin niyang sinabi na hindi dapat masayang ang sakripisyo ng Heilong Elder. Ngunit naputol ang sandali nang dumating ang isang mensahero at sumigaw na may agarang balita para sa Ancestral Patriarch. Lumapit ang tauhan sa matandang Xi at ibinulong ang nangyari. Napakunot noo ang matanda at agad na nagpa siyang umalis upang asikasuhin ang sitwasyon sa Xi clan na ipinagpaliban muna ang usapan tungkol sa pag-aalsa habang papalayo ang matatanda. Nanatili si Tang Tianran sa tabi ng hapagkainan at mumisi ng may bahid ng panunuya. Sa kanyang isipan, ang matandang Xi ay masyado ng padalos-dalos, humingi ng paumanhin si Evie Rongqi at sinabing may nangyaring problema sa pamilyang Murong kaya kailangan na niyang umalis at nakiusap na patawarin ang kanyang maikling pananatili. Naiwan si Tang Tianran sa loob ng bulwagan. Habang nakatingala siya sa kisam, bigla niyang naramdaman na may mali sa sitwasyon. Natanong niya sa sarili kung sino ang nagtatag ng ganitong kalaking Grand Board. Sa kanyang isipan, agad niyang inalala ang bagong sect master na si Ye Hongyi, ngunit mabilis niyang itinanggi ang ideyang iyon. Alam niyang hindi sapat ang kakayahan ng babae para makapaghanda ng ganitong klaseng plano. Sa halip, pumasok sa kanyang isip ang imahe ng isang veiled nun mula sa Yingyi Temple. At naisip niyang hindi rin ito magsisimula sa pag-atake sa pinakamahinang Kunlun clan habang patuloy siyang nag-isip. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Isang pawis ang tumulo sa kanyang pisngi nang bigla niyang maisip ang isang posibilidad at sa kanyang isipan ay sumigaw ang isang pangalan, isang taong matagal na niyang kinikilala bilang napakadelikado. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib at bumulong na wala siyang dapat ipag-alala dahil naroon ang kanyang asawa at hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanilang dalawa. At sa likuran niya ay lumilitaw ang anyo ng isang babaeng espiritu na may mahabang bughaw na buhok na tila dumadaloy sa hangin. Habang mariin niyang sinasabi na sa sandaling muling mabuhay ang kanyang yumaong asawa, ibabalik niya sa ilog. Nang mga patay ang kaluluwa ng matandang demon na si Bai Qingling. Sa malayong daan, isang karwaheng hinihila ng mga kabayo ang dahan-dahang tumatahak sa ilalim ng mga bituin, tahimik at misteryoso, na tila may dalang lihim na hindi pa nabubunyag sa loob ng isang madilim na silid. Isang lalaki ang palihim na naglalagay ng isang liham sa pagitan ng mga pintuan, sinisiguro na walang makakakita sa kanyang ginawa. Maya-maya, binuksan ang pinto at lumitaw si Hua Yuerong kasama niya si Bai Qingling, hawak niya ang liham habang nakangiting nagsasalita na ang ikalawa at ikatlong elder ng Kunlun clan ay napatay na ng Yingwu Temple. At ang Grand Elder naman ay pinatay sa harap ng tatlong malalaking pamilya sa kanilang lihim na pagpupulong. Tahimik na nakinig si Bai Qingling sa tabi niya. At sa wakas ay nagsalita ng may malamig na tono, sinasabing nauunawaan niya ang lahat at mahusay ang naging resulta ng kanilang operasyon. Ngunit biglang lumapit si Hua Yuerong sa kanya, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, at may bahid ng panunukso sa boses habang tinatanong kung siya ba ay naging manhid na sa kanya dahil siya ay tila tumanda na, o kung may ibang babae na bang pumalit sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan at banta mula sa labas, malinaw sa isipan ni Bai Qingling na ang pinakamahalaga sa ngayon ay mabawi ang kanyang 5 nawawalang organ at maibalik ang kanyang dating lakas. Dahil iyon lamang ang paraan upang harapin ang lahat ng paparating na laban. Habang malapit na lumalapit si Hua Yuerong, pabirong sinabi nito na kung ganito rin lang kaprangka ang usapan, mas mabuti sanang inilagay na lang ang espesyal na kama sa karwaheng sinasakyan nila upang agad siyang makatulong sa kanyang senior brother. Ngunit mariing tumanggi si Bai Qingling at ipinaliwanag na ang gagawin nila ngayong gabi ay kailangang matapos agad at wala na silang oras para sa anumang abala o personal na kaligayahan. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, inanyayahan niya si Hua Yuerong na sumama sa kanya matapos ang mahabang panahon upang muling supilin ang lahat ng kaaway na hahadlang sa kanilang mga plano sa isang kumpas ng kamay. Isang lihim na mekanismo ang na-activate
at isang apoy ang biglang sumiklab sa Thor. Habang naglalakad silang dalawa sa loob ng malawak na bakuran, mahinahong sinabi ni Quingling na hindi pala ganoon kahirap harapin ang apat na malalaking pamilya ng Black Moon City sa loob lamang ng isang gabi. Tahimik ang gabi sa loob ng Murong Clan habang nagliliwanag ang mga parol sa harap ng bulwagan. Dumating si Bai Qingling, suot ang kanyang itim na kasuotan, kasama si Hua Yuerong, at sinalubong sila ng mga miyembro ng Murong Clan na maayos na nakapila. Lumapit si Bai Qingling at malamig na nagsalita. Sinabi niyang ang paanyayang ipinadala sa kanya ay walang opisyal na selyo ng pangunahing forum, kaya nais niyang malaman kung bakit siya dapat magtiwala sa imbitasyon. Agad na yumukod ang mga tao ng Murong Clan at ipinahayag ang kanilang paggalang. Sinabi nilang matagal na nilang hinahangaan si Bai Qingling mula pa noong seremonya ng pagpili ng Sect Master at tinawag pa siyang Lord Godfather bilang tanda ng respeto. Nagbago ang aura ng lugar nang lumapit si Murongki. Ikinuwento niya ang sinapit ng kanyang unang asawa, kung paanong siya ay pinahiya, kinuha ang kanyang kaluluwa at pinagkaitan ng muling pagsilang. Punang galit ang kanyang tinig habang sinasabi niyang ang paghihiganti ang tanging mahalaga sa kanya. Nagulat ang pinuno ng Murong family nang marinig ang pangalan na binanggit ni Hua Yuerong. Ayon sa kanya, ang tunay na pumatay sa asawa ng Murong family head ay si Tang Tianran, ang ikapitong batang master ng Tang family. Hindi makapaniwala ang matanda at agad niyang hinarap sina Bai Qingling at Hua Yuerong. Hinihinalang sinasadya nilang pag-awayin ang Murong at Tang family para magkagulo ang dalawang angkan, ngunit hindi na tinag si Hua Yuerong. Buong tapang niyang kinwestiyon ang Murong family head at tinanong kung paano siya mangangahas na magduda sa Temple Master Bai. Kahit pa raw nagsinungaling sila, ano naman daw ang magagawa ng Murong family laban sa kanila? Sa likod ng naglalagablab na apoy, nanatiling matatag ang tindig ni Hua Yuerong, habang si Bai Qingling naman ay mumiti ng mapanganib. Pagkatapos, mahinahon ngunit may halong panunuya. Sinabi ni Bai Qingling na hindi kailangang matakot ang Murong family head. Kung ayaw man itong maniwala sa kanya, siguradong hindi nito magagawang pagdudahan si Madam Ling, ang mismong taong sangkot sa nangyari. Nakahiga sa loob ng yelong kabaong ang katawan ng asawa ni Murongki, tahimik at tila natutulog lamang. Hindi niya alam kung paano nalaman ng Demon Lord na ginamit niya ang ice coffin para mapanatili ang bangkay ng kanyang asawa, ngunit malinaw na alam nito ang buong lihim. Dahan-dahang itinaas ni Bai Qingling ang kamay at lumitaw ang isang kumikislap na karayom ng espiritual na enerhiya. Walang pag-aalinlangan, itinusok niya ito sa noo ng babae. At agad na kumalat ang liwanag sa kanyang katawan. Unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang mukha at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Napasinghap siya ng marahan, hudyat na siya ay muling nagising. Agad namang lumapit si Murongki, nanginginig ang boses sa tuwa habang hawak ang balikat ng asawa. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, muli niyang nakita ang babaeng mahal niya na muling nabuhay. Ngunit kasabay ng luha at saya, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan, sino ang tunay na pumatay sa kanya? Mahina ngunit malinaw na nagsalita ang babae. Sinabi niyang ang pumatay sa kanya ay si Tang Tianran, ang ikapitong Young Master ng Tang family. Ikinuwento niya na noong gabing wala ang asawa niya, lasing na pumasok si Tang Tianran sa banyo habang naliligo siya at tinangkang pagsamantalahan siya. Nang magkamalay, natakot si Tang at sinubukang patahimikin siya sa pamamagitan ng pagpatay, pero dahil may mga proteksyon siyang gamit, humingi pa ito ng tulong sa Menghu Daoist. Ginamit sa kanya ang soul dispersing technique, kaya nagkawatak-watak ang kanyang kaluluwa at tuluyang namatay. Galit na galit si Murongki. Nangakong magiging mortal enemies siya ni Tang Tianran sa buhay na ito at sa susunod, at hindi matatapos ang kanilang alitan hanggat hindi may namamatay sa kanila. Tahimik ang buong bulwagan habang seryosong tinanong kung alam na ba ng pangunahing altar ang lihim na plano ng apat na makapangyarihang pamilya at kung sinadya bang unang targetin ang Kunlun Clan upang magsilbing babala sa lahat. Nakatingin si Lord Bai Qingling gamit ang kanyang mapulang mga mata habang kalmado niyang ipinaliwanag na matagal nang alam ng pangunahing altar ang balak ng mga pamilya ng Black Moon City na maghimagsik. Ngunit sa ngayon ay wala pa itong direktang kinalaman sa kanila. Lumuhod ang pinuno ng Murong family at buong tapang na inialok ang 3,000 weapon refining cultivators ng kanilang angkan upang manguna sa pagsalakay sa kuta ng Tang family at lipulin ang mga traidor ng Kangming sect. Ngunit nanatiling kalmado si Lord Bai Qingling at sinabing hindi kailangang magmadali dahil naniniwala siyang ganoon din ang magiging pasya ng Xi family, lalo na ni Xi Zonglin. Sa kabilang lugar, seryosong nagsalita si Lingyin at sinabing hindi na maiiwasan ang labanan sa paglalakbay na iyon. Lalo na't maging si Sect Master Ye ay abala na sa mabilis na pagpapalakas ng kanyang cultivation. Lumapit si Hong Yi kay Lord Bai Qingling at inaya siyang gamitin ang kanilang pinagsasaluhang cultivation treasure upang mas lalo pang patatagin ang kanyang lakas.
Tiniyak niya na ligtas ito at wala ni anumang masamang epekto dahil nasubukan na mismo ni Sec Master Ye. Tahimik na nakinig si Lord Bai Qingling habang bahagyang namumula si Hong Yi sa hiya. Ramdam ni Lingyin ang kakaibang daloy ng enerhiya sa buong katawan niya, parang kidlat na gumuguhit sa bawat ugat at laman, at hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon kalakas ang epekto nito sa kanyang damdamin at isip. Sa di kalayuan, si Hong Yi ay nakayakap kay Lord Bai Qingling na may mapulang mga mata, habang tinatanong si Lingyin kung sasama pa ba siya. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo at tahimik na nagmamasid. Si Hong Yi ay ngumiti at nagsabing magpapatuloy na ang pagsasanay ng kanilang Sec Master, at tinanong kung balak lang bang manood ni Lingyin hanggang sa matapos ang lahat. Napabuntong hininga si Lingyin at bahagyang tumalikod, halatang may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa sumunod na tagpo, makikita si Lord Bai Qingling na nasa gitna, habang magkatabi si Hong Yi at si Lingyin, parehong may bahagyang pamumula sa pisngi at magkahalong emosyon sa kanilang mga mata. Hindi matanggap ni Lingyin ang ideya ng pagkatalo at umaasa pa rin na may paraan para makaligtas sila sa mga kamay ng demonyong kapangyarihan ni Bai Qingling, lalo na't nariyan pa si Senior Sister Feng na maaari nilang sandalan. Kinagabihan biglang dumating si Hong Yi at tinawag ang kanyang godfather. Napatingin si Lingyin sa kanya ng may gulat, habang si Hong Yi naman ay bahagyang ngumiti. Sa loob ng pangunahing bulwagan, makikita ang dalawang lalaking nakaluhod sa harap ng trono, habang si Hua Yuerong ay nakaupo sa itaas na tila isang reyna. Masayang sinabi ni Hong Yi na naging maayos ang lahat ayon sa plano ng kanilang godfather. Sa huling tagpo, ipinaliwanag ni Hong Yi na ginamit niya ang kanyang titulong Sec Master bilang garantiya upang protektahan ang interes ng pamilyang Xi, at siniguradong tuluyang mapuputol ang ugnayan nila sa pamilyang Tang upang hindi na kailanman mag-alsa o magrebelde laban sa kanila. Ngumiti si Lord Bai Qingling habang tinitingnan si Hong Yi at sinabi niyang mas nagiging karapat-dapat na itong maging isang tunay na Sec Master, dahilan para mapangiti at mamula si Hong Yi sa tuwa. Ipinaliwanag ni Hong Yi na sinasadya siyang hubugin ni Godfather upang matutunan ang balans ng lakas at lambing sa pamumuno, at kasabay nito ay sinisigurong nananatili sa kanyang kamay ang kapangyarihan ng Kangming Sect, hindi bilang isang sunod-sunuran kundi bilang isang tunay na leader. Yumuko si Hong Yi at taos-pusong nagpasalamat sa mga aral na ibinigay sa kanya, habang lihim naman niyang hinihiling sa sistema na bigyan siya ng puntos. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Lingyin na halatang nag-aalinlangan sa mga nangyayari. Habang papalayo sina Lixue at Lingyin, sinabi ni Lingyin na hindi niya alam kung kailan siya makakabalik mula sa misyong ito at baka mahirapan siyang makilahok sa mga plano ng iba. Ngunit pinaalalahanan siya ni Lixue na huwag kalimutan ang ginawa ni Bai Qingling sa kanya noon sa Immortal Washing Pool noong siya ay 13 taong gulang pa lamang, pati na rin ang masamang rune na inukit sa kanyang katawan upang kontrolin siya. Binalaan siya nitong huwag magpalinlang at huwag hayaang mawala ang kanyang tunay na puso, at higit sa lahat, huwag niyang iwanang mag-isa ang kanyang nakatatandang kapatid sa labanan. Sa loob ng lihim na silid ng Tang Family Fort, lumuhod si Tang Tianran sa harap ng kabaong habang palihim na tumatawa, tila baliw na sa kanyang plano. Sa ilalim ng pulang mga bandila at sa liwanag ng mga kandila, ramdam ang madilim na aura ng ritual na kanyang isinasagawa, habang nakangiti ng may kasamaan. Sinabi niyang malapit na raw matapos ang proseso ng pag-convert sa kanyang asawa bilang isang bangkay na puppet. Sa gabing iyon, sa Yin Year, Yin Month, at Yin Hour, naniniwala siyang ito na ang perpektong sandali upang makamit ang deity transformation realm at tuluyang gawing corpse puppet queen ang kanyang asawa. Ipinagmalaki pa ni Tang Tianran na kahit wala ang Menghu Daoist, kaya pa rin niyang tapusin ang huling ritual. Ngunit biglang may sumigaw mula sa likuran. Dumating ang mensahero at nagbabala na paparating na ang mga cultivator mula sa Xi family, Murong family, at Kunlun clan. Pinapasok na raw nila ang kuta at papunta na sa kinaroroonan ng pinuno ng Tang family. Nabigla si Tang Tianran at galit na sumigaw, hindi makapaniwalang may lakas pa ang kanyang mga kaaway na lumaban kahit patay na ang kanyang asawa. Agad niyang nakilala ang pinagmulan ng banta, ang babae mula sa Kangming Sect at ang mapagmataas niyang godfather. Iniutos niya sa kanyang tauhan na pigilan ang mga kalaban kahit mamatay pa ito dahil may natitira pang oras bago matapos ang ritual. Sa isip ni Tang Tianran, kapag nabuhay muli ang kanyang asawa, lahat ng hindi kabilang sa kanilang pamilya sa Black Moon City ay iaalay bilang buhay na sakripisyo sa labas ng Tang Family Fort. Nagtipon ng mga cultivator at mga leader ng iba't ibang sekta, nagtataka kung ano ang nangyayari sa loob ng kuta. Ramdam nila ang mabigat at masamang presensya ng dugo at kamatayan na bumabalot sa buong lugar. Sinabi ni Murongki ang Blood Moon ay isang masamang palatandaan, pero wala na silang ibang pagpipilian kundi pigilan ang ritual. Kailangan nilang pabagsakin si Tang Seventh at bayaran ang mga kasalanan ng kanilang nakaraan,
Ngunit nagbabala ang isa pang matanda na kung magpapatuloy ang ritual, lahat sila ay maaaring mamatay. Ibinunyag ang nakaraan ng asawa ni Tang Seventh, si Qin Yuer na dating banal na santa ng Ethereal Palace. Dahil sa bulag na pag-ibig kay Tang Tianran, kusang loob siyang bumagsak sa demonyong landas at naging isang nakakatakot na Seven Fiend Corpse Demon. Ngayon, sa tanging sandali ng matinding yin energy tulad ng gabing ito, may pagkakataon siyang mabuhay muli at makamit ang lakas ng deity transformation realm. Ngunit pinutol ng galit na boses ang kanyang paliwanag. Hindi na raw mahalaga ang mga detalye, ang kahihiyan ng kanyang asawa ay kasalanang hinding-hindi niya mapapatawad, at personal niyang puputulin ang ulo ni Tang Seventh bilang handog sa kanilang Diyos. Samantala, sa Demon Ceiling Valley, sumiklab ang labanan sa pagitan ni Bai Qingling at ng Muxin Gang. Sa madilim na larangan, lumitaw ang makapangyarihang presensya ng kalaban habang bumabagsak ang kidlat sa kalangitan. Sa kabilang panig, ang dating banal na dalaga na si Qin Yuer ay lumaban kasama ang Grandmaster ng Righteous Sect laban sa Supreme Lord ng Demonic Path, habang ang dalawang mandirigmang babae ay matatag na humawak sa kanilang mga sandata, handang ialay ang lahat para sa huling laban. Upang bigyan ng pagkakataon ang Muxinlan, isinagawa ni Qin Yuer ang isang desperadong lihim na pag-atake laban sa Demon Lord, handang ialay ang sarili alang-alang sa tagumpay ng kanilang panig, ngunit sa gitna ng matinding labanan, kapwa sila tinamaan ng Nine Tribulations Devouring Yin Flame, isang mapanirang puwersang nag-iwan kay Qin Yuer ng malubhang pinsala, at halos hindi na makilala ang anyo. Pagkatapos ng digmaan, tuluyang binalot ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Mag-isa siyang nakaluhod sa malamig na sahig, hawak ang basag na salamin, tahimik na pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon na puno ng sugat at sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, nakilala niya ang tinatawag na kanyang tunay na itinadhana. Isang lalaking lumuhod sa harap niya, inabot ang isang rosas, at buong pusong inalok ang kanyang pagmamahal. Magkasama silang tumugtog ng mga himig na nagtagpo sa iisang damdamin, mga musikang sumasalamin sa kanilang mga puso at sugatang kaluluwa. Magkahawak kamay nilang nilibot ang mundo, piniling harapin ang bukas na magkasama, anuman ang kapalaran, at sa huli, ibinigay ni Qin Yuer ang kanyang buhay para sa lalaking minahal niya, para sa inosenteng si Qin Yuer. Marahil ito ang perpektong landas, ang sukdulang katuparan ng kanyang dao. Ngunit hindi niya kailanman nalaman ang katotohanan na ang lalaking umiyak ng buong puso sa kanyang libing, ang lalaking halos mawala ng sarili sa sakit at pangungulila, ay si Tang Tianran mismo. Noong gabing iyon mismo, habang ginaganap ang libing ni Qin Yuer, si Tang Tianran ay naglalasing at nagsasaya sa Chanhua Brothel kasama ang Tiger Daoist, habang yakap niya ang isang babae at walang pakialam sa trahedyang naganap. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, itinaas nila ang kanilang mga baso at nagtagayan, waring ipinagdiriwang ang sarili nilang tagumpay. Sa labas ng brothel, isang grupo ng mga lalaki ang galit na sumugod habang sumisigaw ng paghihiganti para sa kanilang mga napatay na matatanda. Ipinangako nilang sasamsamin ang mga kayamanan at kukunin ang mga babae ng Kunlun Clan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Habang nagkakagulo ang mga tao, may isang boses na tumawag ng pansin sa pag-atake ng Kunlun Clan. Ngunit pinili ng matandang may pulang selyo sa noo at ng kanyang mga kasama na manatiling kalmado at magmasid muna sa sitwasyon. Biglang yumanig ang buong lugar nang sumabog ang pader ng lungsod. Nagkalat ang mga bato at ang mga tao ay nagtilian sa takot habang may isang halimaw na nilalang ang sumulpot sa gitna ng pulang langit. Bumuka ang napakalaking bibig ng nilalang, ipinakita ang matutulis nitong pangil, at ang malakas nitong ungol ay umalingaw sa buong lungsod. Ang katawan nito ay parang pinaghalong tao at halimaw. Ang mga matay nagliliyab sa galit habang malakas nitong sinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Umaasang maririnig pa rin siya sa gitna ng kaguluhan, habang nanginginig ang paligid sa kanyang presensya. Humakbang siya palapit sa mga tao sa ibaba, ang bawat galaw ay puno ng desperasyon, sapagkat para sa kanya, walang saysay ang mundong ito kung wala ang minamahal niyang si Yuer. Sa kalangitan, biglang lumitaw si Tang Tianran may bukas na bisig, nakangiti habang dahan-dahang lumulutang pababa. Malinaw ang tinig niyang nagsasabing narito lamang siya at hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mahal. Mula sa taas, bumaba siya ng may kumpiyansa, sinalubong ang halimaw na parang walang takot, at sa kanyang paglapag ay magiliw niyang binati ang babae na tila matagal na niyang hinintay. Habang naglalapit ang kanilang mga mukha, mariing ipinahayag ni Tang Tianran na anuman ang naging anyo ng kanyang asawa, hindi kailanman magbabago ang kanyang pagmamahal. Sa gitna ng pulang liwanag at nagbabagang hangin, niyakap niya ang halimaw ng walang pag-aalinlangan. Ipinapakita sa lahat na para sa kanya, ang babaeng ito pa rin ang kanyang ipinagmamalaki. Sa ibaba, napatigil ang mga nanonood. Gulat na gulat sa nasaksihan, sapagkat hindi nila inakala na may taong maglalakas loob na halikan ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat.
Ngunit para sa lalaki, ang pag-ibig nila ay dalisay at hindi kayang unawain ng sinuman. Kaya't mariin niyang ipinag-utos na lipulin ang mga kaaway na sumasamantala sa kabuluhan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang aura. Ang mga matay nagningning sa malamig na liwanag habang walang awa niyang iniutos na huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Sa isang iglap at umatake ang halimaw. Sa ibabaw ng matibay na pader ng lungsod, biglang sumabog ang katawan ng halimaw na parang isang buhay na bangungot, naglalabas ng pulang liwanag at wasak na mga bato habang ang sigaw nito'y umalingaw sa buong paligid. Nakiusap ang isa sa kanila kay Elder Xi na tulungan ang angkan ng murong na makaligtas at makatakas mula sa lungsod. Mula sa dilim, lumitaw ang lalaking may malamig na ngiti sa labi. Tinawag ang murong Qi na isang walang kwentang tao at nilait kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na sumuway. Iniutos ng lalaki sa kanyang sinisintang halimaw na punitin ang kaaway hanggang sa wala nang matira. At buong galak namang sumunod ang nilalang habang sumigaw ito ng matinding pagnanasa sa dugo. Mula sa mga nagliliyab nitong mata, pumutok ang dalawang bugso ng asul na enerhiya na parang kidlat. Ngunit sa gitna ng mapanirang puwersa, buong tapang na bumuo ng depensa ang isang cultivator, pinagsama ang kanyang mga palad at lumikha ng makapangyarihang gintong harang upang salagin ang nakamamatay na pag-atake. Sa kabila ng kanyang paghihirap at pawis na tumulo sa kanyang mukha, ramdam niya ang bigat ng kalaban, isang nakamamatay na intensyon na umaabot sa gitnang antas ng nascent soul. Muling umalingaw ang nakakabinging sigaw ng halimaw, ang mga mata nitong nagliliyab sa asul na liwanag, handa na namang umatake. Sa isang nakakatakot na sandali, napagtanto ng lahat na ang unang pagsalakay ay simula pa lamang, at ang ikalawang pag-atake ay paparating. Umuugong ang paligid habang muling sumalakay ang napakalakas na puwersa. Ramdam ni Murong Qi na hindi na niya kayang salagin ang susunod na atake dahil sa bilis at lakas nito. Sa kabilang panig, tahimik na nakatayo ang Sec Master. Malamig ang kanyang tingin habang sinasabi niyang handa siyang mamatay para sa Kangming. Biglang bumulusok mula sa kalangitan ang isang pulang sinag na parang naglalagablab na bituin. Kasabay nito, sumalpok ang bughaw na enerhiya at naganap ang isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Napatingin si Tang Tianran sa paligid at galit na sumigaw, nagtatanong kung sino ang nangahas iligtas ang taong papatayin na niya. Sa gitna ng pulang langit, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang pulang bilog na parang buwan. Mula roon, dahan-dahang bumaba si Bai Qingling, may ngisi sa kanyang labi habang malamig niyang sinabi na may utang sa kanya si Murong Qi. Hanggat hindi pa ito nababayaran, wala siyang karapatang mamatay. Sa pagdating ni Bai Qingling, lalong bumigat ang tensyon. Malinaw na ang laban ay papasok na sa mas mapanganib at mas madugong yugto.